Magandang gabi, kaibigan. Hindi lahat ng kaibigan o mga taong mabait ang pakita sa iyo ay may magandang intensyon. Dahil ang iba nagtatago sa kanilang mabait na itsura para maisakatuparan ang kanilang maitim na balak. Narito ang ating tampo na kwento sa ito na pinamagatang Pala kayo sa isa na namang gabi ng labi. Halika, Marlon. Pumasok na tayo sa loob. Marlon, baka magkasakit ka niyan. Tama na. Ka na umiyak. Ethel, si Risa. Naiintindihan kita. Alam ko kung gaano kasakit na mawala ng asawa. Pero isipin mo, habang buhay ka na lang ba iiyak? Marlon, kahit na lumuha ka pa ng ilang balde, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Riza. Patay na siya. Hindi na siya babalik pa. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa katayuan ko. Hindi lang ikaw ang nawalan. Maski ako nawalan ng best friend At saka sa kabila ng pagtataksil at papaiyak sa'yo ni Riza, mahal mo pa rin siya? Siya ba? Minahal ka ba niya? Kahit ano pang sama ng asawa ko, kahit na ilang beses pa niya akong lukuhin, mahal ko pa rin siya. Ay, napakamartir mo naman masyado. Mahal na mahal mo si Riza, samantalang hindi ka naman nakakasiguro kung makikipagbalikan pa siya sa'yo kung sakaling nabubuhay pa nga siya. Akala ko ba best friend mo siya? Bakit kung makapagsalita ka, parang galit na galit ka? Marlon, oo, best friend ko si Riza. Para ko na nga siyang kapatid Pero hindi ko gusto yung ginawa niya sa'yo. Hindi ako sang-ayon sa pakikipagrelasyon niya kay Willie. Galit ako sa kanya kasi pinaiyak ka niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang ikaw ang nasaktan noon. Kasi ako, nasasaktan ako para sa'yo. Ethel, Marlon, nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa mo. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umiyak. Paano na lang kung magkasakit ka? Nag-aalala ako sa'yo tahan na. Paksara yung pinto, pumapasok yung mga lamok. Sige, Marlon. Dali. Ay! Diyos ko. Bigla nagsara ang pinto. Baka hangin lang yan. Ilala ko lang itong pinto, ha? Ethel, salamat Salamat kasi palagi kang nandyan sa tabi ko. Alam mo, kung wala ka, siguro baka sumunod na ako kay Risa. Alam mo naman, mahalaga ka sa akin, di ba? Talagang hindi kita pababayaan. Makakaasa ka lagi sa akin, ha? Hindi kita iiwan, lalo na sa oras na kailangan mo ng tulong. Masasandalan mo ko palagi, Marlon. Ganyan ka kahalaga sa akin. Alam mo, napakaswerte ko at naging kaibigan kita. Sige, Ethel. Pakiluto yung isang balot ng sweet ham dyan sa rep. Tapos, lutuin mo din yung 2 balot ng chicken noodles dyan para may sabaw tayo, ha? Okay, sige. Tatawagin kita once na maluto na yung pagkain natin, ha? Risa, bakit mo ko pinagpalit kay Willie?
Ano ba yung naging pagkukulang ko sa'yo? At nagtaksil ka sa akin? Bakit, Risa? Alam mo kung gaano kita kamahal. Ito, bakit namatay itong mga ilaw? Pundido na siguro ito. Marlon? Marlon? Ethel, tinatawag mo ako? Hindi exercise pa lang ako ng kanin. Ganun ba? Ethel, napupundi na itong fluorescent light dito sa dining area. Bukas, papapalitan ko na nga ito. Pero parang may narinig akong tumawag sa akin kanina. Marlon? Marlon? Ethel, talaga bang hindi mo ako tinatawag? Ano ba? Hindi talaga. Marlon, kung gusto mo, samahan mo na ako dito sa kusina. O sige, pupunta ako dyan. Dinidefrost ko na itong sweet ham na gusto mo. Ako nang bahala magluto nito. Papalutungin ko ito para masarap. Ethel, talaga bang hindi mo ako tinawag kanina? Hindi. Bakit? Kasi parang may narinig akong tumatawag sa akin eh. Nako, wala yun. Guni-gunin mo lang yun. Pero may tanong ako sa'yo. Kumbinsido ka ba na si Jajang pumatay kay Risa? Oo. Yun kasi yung lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, di ba? Eh bakit? Hindi ka ba kumbinsido na si Jaja ang suspect? Ewan ko. Malaki ang pagkakautang ni Riza kay Jaja. Bukod sa naging lover din niya ito Alam mo naman si Riza, mahilig sa lalaki, sa tomboy. Hindi ako sanang isipin, pero nakaarma lang siguro siya sa mga kasalanan niya sa'yo. Marlon, pwede ba? Huwag na nga natin isipin pa yun. Lalo magpapabigat lang yun sa dibdib mo At saka magtiwala tayo sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Tama ka. Oh, pati pa naman dito sa kusina, napupundi ang mga ilaw. Ay, nag-brown out. Sandali huwag tayong magpanik. Kukuha tayo ng kandila at posporo. Oh, sandali, ito gamitin mo muna itong ilaw ng cellphone ko. Oh, Ethel, narinig mo yun? May tao yata sa taas. Ano ka ba? Tayong dalawa lang naman nandito sa bahay, di ba? Huwag mo nang pansinin pa yung mga yabag na yan. Eto Nakakuha na ako ng posporo at kandila. Sandali, sisildihan ko lang to. Marlon? Marlon? Ethel, tinatawag mo ako? Oh, bakit? Ay, nako, napapraning ka lang. Yan ang epekto sa kakaisip mo dyan kay Riza. Pagkakain natin, magpahinga ka na. Sasamahan na lang kita ngayon dito sa bahay. Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Oh, Ethel, hindi pasok ka. May dala pala ako sa iyo mga pasalubong. Naku, nagkabala ka pa. Salamat dito, Ano, kumusta ka na? Ano nalagay mo? Ano, umiiyak ka na naman ba? Ayos na ako. Huwag ka nang mag-alala pa sa akin. Pero tingin ko kagagaling mo lang sa pag-iyak. Oo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, wag mo na kang iyakan yan si Riza. Ay, grabe. Kalalaki mong tao, pero napakaiyakin mo. Hindi ko mapigilan Lalo na kapag naaalala ko siya, namimiss ko pa rin ang asawa ko. Namimiss mo pa rin siya, kahit na niloko ka niya. Kahit na ganun si Risa, asawa ko pa rin siya. Alam mo, Marlon, kahit naiyakan mo pa ang babaeng yun, hindi na siya babalik pa.
Masasayang lang ang luha mo sa kanya. At saka hindi naman siya naging mabuting asawa sa'yo para iyakan mo ng ganyan. Ay, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Nananahimik na siya doon sa kabilang buhay. Oh, ano? Hindi mo pa ba bubuksan yung pasalubong ko sa'yo? Teka, ano ba ito? Ano pa ba? Di pagkain. Basta, buksan mo na yung plastic. Wow, ang dami namang mga kakanin. Gusto ko ito, lalo na itong biko. Binili ko yan dyan sa tapat ng simbahan. Bagong gawa ang mga yan. Oh, oo nga, pansin ko nga. Siya nga pala, gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Sige, Marlon, thank you. Dalawang tasa ng kape, isa para sa akin at isa para kay Ethel. Naku, wala na palang mainit na tubig. Teka, mag-iinit muna ako. Marlon? Marlon? Ethel, ikaw ba'y tumatawag sa akin? Ha? Hindi. Naglalaro ako dito ng Candy Crush. Ganun ba? Naku, Marlon. Guni-guni mo lang yun. Marlon? Marlon? Ano ba itong nangyayari sa akin? Ay, nabasag. Bakit bigla na lang natapon yung tasa? Nabasag tuloy ang... Ano ba yan? Marlon? Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako. Sayang din yung instant coffee. Kukuha na nga lang ako ng ibang tasa. Ayan. Pinuntahan na kita dito, Marlon. Baka kasi kailangan mo ng tulong. Tama-tama. Ito na tong kape mo. Salamat. Ano ba nangyari sa'yo kanina? Nabasag lang yung tasa. Ethel, talaga bang hindi mo ako tinatawag kanina? Hindi. Naglalaro ako ng Candy Crush eh. Teka, bakit ba? May tumatawag sa akin Marlon ng Marlon. Ay, nako. Alam mo, guni-guni mo lang yun. Ethel, Oh. Huwag mo sabihin sa akin na natatakot ka sa mga yabag na yun, ha? Naman! Sa kapitbahay mo lang yun. Kaya mo naririnig dito yung mga yabag nila kasi apartment itong tinitiran mo. Magkadikit kayo, di ba nga? Oh, pati nga yung mga usapan naririnig mo dito, di ba? Oh, yabag pa kaya? Di ba? pero dati-rati hindi naman ganun Ay, natapon. Aray ko. Kung ano ba yan? Napaso ka ba? Oo, napaso tong dibdib ko. Pero okay lang ako. Kaya ko ito. Hindi ka. Hubarin mo na yung damit mo. Sige na, gagamutin kita. Hubarin mo na. Oo, eto na. Naku, ayan. Naku, namumulat ang dibdib ko. Teka, tutulungan na kita dyan. Alam ko kung paano gamutin yan. Teka, kunin ko lang dito sa drawer yung first aid kit, ha? Ayan. Buti pala meron kang pampahid dito ng mga paso sige, ako na magpapahid dito sa dibdib mo. Sige, salamat Marlon, bakit? sana ako na lang ang minahal mo. Nang sa ganun, hindi ka malungkot at umiiyak ngayon. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, mahal kita. Matagal na. Hindi pa kayo mag-asawa ni Riza. Mahal na kita. Ethel. At ngayon wala na si Riza. Sana ako naman ang mahalin mo. Pero, Ethel. Marlon, Sandali. sana naman kalimutan mo yung asawa mo. Ako nang ipalit mo. Pangako, mamahalin kita ng buong tapat. At hindi kita paiiyakin. Tulad ng ginawa sa'yo ni Riza. Marlon. Please. Sige. Tulungan mo makalimutan ang asawa. Okay. Ethel, nabasag yung picture frame ni Risa.
Huwag mo na pansinin pa yan. Teka. I'm sorry, Ethel. Nire-respeto kita bilang babae. Ayoko mag-take advantage sa friendship natin. Hindi naman to pagte-take advantage sa Teka. friendship natin eh. At saka na pa ba ang problema? Ako nang babaeng lumalapit sa'yo. Marlon, walang kaso sa akin. Kung gawin mo man akong panakip-butas. Alam ko, mamahalin mo din ako. At saka kung tutuusin, pwede ka na magmahal ulit. Wala na si Riza. Marlon, ako nang ipalit mo kay Riza. Ethel. Marlon. Sige, Ethel. Susubukan ko na ikaw ang ipalit ko kay Risa. Marlon. Risa? Diyos ko, panaginip lang pala. Alas 5 na pala ng umaga. Makabangon na nga sa kama. Teka, si Ethel ang tumatawag. Hello, Ethel? Hello? Hello? Oh, naririto ako sa labas ng bahay mo. Kanina pa ako kumakatok dito. Nasaan ka na ba? Nasa kwarto ko eh, kagigising ko lang. Teka, bakit bang aga mo naman? Ano ka ba? Marlon, nakalimutan mo na ba? May company outing ka ngayon. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Oh, 5:15 na. 6:30 ang call time natin. Baka malate tayo niyan. O ano, hindi mo ba ako papapasukin O sige, dito? sige, bababa na ako. Hintayin mo ako dyan. Sige na. Oh, bakit parang may tao sa ibaba? Punyeta, sino yan? Nakabangon na nga. Hindi ko lang siguro nasarang mabuti yung pinto. Kaya bumukas ng kusa. Makababa na nga. Nakihintay na sa akin si Ethel. Marlon, bilisan mo na. Ano ba? Maliliit ka na. Eto, maliligo na ako. Makuha na nga yung tuwalya ko. Ethel? Ethel, ikaw ba yan? Ethel! Oh. Bakit biglang nagsara ang pinto? Oh, bakit tayo mabuksan itong pinto? Ethel! Ethel, tulungan mo ako. Sandali. Hindi ko mabuksan ang pinto eh. O, teka lang. Sandali lang. Hindi ko pa buksan ang pinto. Ethel, tulungan mo ako. Marlon, huwag ka umalis. Lintik na. Ethel! Ethel! Sandali! Mabubuksan ko na yung pinto. Ethel! Marlon, huwag mong bubuksan. Huwag! Lumayo ka! Ah! Marlon? Hoy, ano nangyayari sa'yo? May multo. May Ha? multo. Ano? May multo akong nakita sa salamin. Sino? Marlon, sino yung nakita mo? Hindi ko nabukaan kasi malabong mga mata ko, di ba? Pero nakita ko yung multo, duguan. Talaga? Ay, ano sabi sa'yo? Ewan ko, hindi ko alam. Pero Ethel, parang boss ni Risa yung narinig ko kanina. Ano? Sigurado ka? Oo, parang si Risa yung nagmumulto. Naewan ko. Eh, bakit naman magmumulto sa'yo si Riza? Hindi ko nga alam. Pero madalas ko siyang mapanaginipan. May sinasabi siya sa akin. Eh, ano naman yung sinasabi niya sa'yo? Palagi niyang sinasabi sa akin na mag-ingat daw ako at huwag magtiwala kahit kanino. Ganun? Marlon, tama na. Panaginip lang yon. No, and then, may tao sa baba. May nagbabasag ng mga gamit ko. Halika, maba tayo. Kung sino ka bang impact ko, tigilan mo na kami ni Ethel. Oh, yung picture frame. Nabasag yung picture frame namin ni Risa nung ikasal kami. Tara na, Marlon. Umalis na tayo dito sa bahay mo. Sandali. Hindi kaya si Risa yung nagmumulto ngayon?
ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Marlon, Ano bang kailangan mo sa akin, Risa? Bakit ka ba nagpapakita at nagpaparamdam sa akin? Marlon, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng hustisya. Hustisya? Hindi ba nakulong na si Jaja? Nakamit mo ng hustisya. Hindi siya, Marlon. Hindi siya. Kung hindi siya, sinong pumatay sa'yo? Marlon, mag-ingat ka. Huwag ka magtitiwala kahit kanino. Risa, liwanagin mo nga yung sinasabi mo. Sandali! Huwag ka munang umalis. Risa! Risa, panaginip lang pala. Marlon? Marlon, ano, gising ka na ba? Oo, gising na ako, Ethel. Sandali. Bubuksan ko na yung pinto. Oh, halika, kakain na. Naghanda na ako ng almusal natin. O ano? Okay ba sa'yo itong bahay ko? Oo, kaso baka isipin ng mga kapitbahay mo na naglilibin na tayong dalawa. Hiyaan mo nga sila. Ethel, napaniginipan ko na naman si Risa. Talaga? Anong sinabi niya sa'yo? Hindi yata si Jajang pumatay sa asawa ko eh. Marlon, si Jaja ang pumatay kay Riza. Pero bakit ganun ang mga pahiwating niya sa akin sa panaginip? Pwede ba kalimutan mo na nga siya? Burahin mo na siya sa utak mo. Kaya kung ano-ano na lang yung napapanaginipan mo eh. Kasi patuloy mo pa rin siyang iniisip. Marlon, ilang taon ka nang pinahihirapan ng asawa mo. Hindi ka pa ba nagsasawa? Maawa ka naman sa sarili mo. Ethel, Girlfriend mo na ako ngayon. Kaya dapat sa akin lang ang atensyon mo. Sa akin lang. Ethel. Ang pinto. Hangin lang yan. Oh, bakit? Hindi mo mabuksan ang pinto? Oo, hindi ko mabuksan eh. Mga yabag, may tao yata. Wala. Tayong dalawa lang ang nandito sa bahay ko. At saka walang multo dito. Pero Ethel, Ethel ang pinto. May pilitan nagbubukas. Diyos ko. Eh, Marlon, sandali. Pakikuha nga yung kutsilyo dyan sa ilalim na kama. Ha? Nagtatago ka ng kutsilyo dito sa kama? Oo, pang self-defense lang yan. In case na may mangahas na looban ng bahay ko. Oh, kusang nagbukas ang pinto. Dali, kunin mo ni kutsilyo. Saan rito? Diyan sa ilalim ng kanang parte ng kama. Nakadikit siya sa bakal sa ilalim. Sige, Ethel. Teka, dito ba? Marlon, Punyeta! Ay! Bakit, Marlon? Sa ilalim ng kama. Sa ilalim. Merong... Ano meron? Ano meron? Ay, ako na ang kukuha. Ano ba meron dito sa ilalim? Wala naman. Si Risa. Nakita ko sa ilalim ng kama. Ano? Teka, Marlon, hindi ba nababaliw ka na? Hindi ako nababaliw, Ethel. Nakita ko talaga si Risa sa ilalim. Duguan nakatingin sa akin. Sige na, Marlon. Huwag ka na matakot. Tama na. Risa! Risa, hindi ako natatakot sa'yo! Haharapin kita! Tandaan mo yan! Risa, kung naririnig mo ako, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Tama na, ayoko na. Maawa ka na sa akin, Risa. Marlon! Ay, Diyos ko! Risa! Kung binenta mo man ang kaluluwa mo sa demonyo para makapanggulo sa amin, pues, hindi kami natatakot sa'yo! Kahit magsanib pwersa pa kayo, hindi namin kayo uurungan! Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito.
Sa isa na namang gabi ng lagim. O Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Si Risa ba talaga yung nagpaparamdam sa amin ni Ethel? Oh, may doorbell naman sa labas pero bakit kumakatok pa sa pinto yung nasa labas? Teka, sino kaya yun? Bago ko buksan ang pinto, sisilip muna ako dito sa may pintuan kung sino yung bisitang nasa labas. Oh, walang tao sa labas. Kung gano'n, sino yung kumakatok sa pinto? May nanloloko yata sa akin, ha? Teka nga, kailangan kong makaharap ang gagong yun. Oh, wala namang tao sa labas, ha? Marlon. Hey! Sino ka? Praning talaga, Marlon, ano? Ako lang to. Linti ka, Tristan. Tinakot mo ako. Ay, bakit ba kasi takot na takot ka dyan? Hindi mo ba nabasa yung message ko sa'yo sa Facebook? Uwe, totoo yun? Minumulto ka ni Risa? Pumasok ka muna sa loob. Ah, Tristan, alam ko may third eye ka kaya malaking kumpiyansa kung matutulungan mo ko. ano bang klaseng paramdaman ginawa ni Risa? Medyo nakakatakot, tol. Bukod kasi sa bumubulong siya palagi sa tenga ko, nakakaranas din ako ng poltergeist. Alam mo yun, yung gumagalaw yung mga bagay na nang mag-isa. Minsan, sinasaraduhan pa ako ng pinto. Tingin ko, galit si Risa kasi may relasyon na kami ni Ethel. Baka naman yun nga ang dahilan kaya gano'n na lang ang pagpaparamdam niya sa'yo. May isa pa siyang sinabi sa akin sa panaginip. Tristan, hindi raw si Jajang pumatay kay Risa. Ano? Kung gano'n, sino ang totoong kriminal? Yun ang aalamin natin. Kaya kita pinapunta dito para kusapin natin ang kaluluwa ni Risa. Wala ba siya dito sa loob ng bahay? So far, wala akong nakikita o nararamdamang presensya ng multo. Teka, uwi muna ako sa bahay para kunin ang Ouija board. Tapos pagbalik ko dito, saka natin kausapin ang kaluluwa ng asawa mo. Bakit ganun? Hindi pa tayo nagsisimula pero ang creepy na ng bahay. Mayroon na kasi akong nararamdamang presensya sa loob ng bahay mo. Pero parang hindi yun ang asawa mo. Kailangan pa ba natin mag-Ouija board? I mean, nakakita ka naman ng mga multo. Oo, nakakakita ako pero hindi ako nakakarinig ng mga boses ng multo. Mas makapadali ang komunikasyon natin sa asawa mo kung gagamitan natin ng ganito. Kinakabahan ako eh. Nga pala, nakikita mo tong triangle pointer na ito? Planchette ang tawag dito. May salamin siya sa gitna. Actually, pwede mong gamitin to para makita ang multo ng asawa mo after na magsimula natin ang ritual. Parang ayoko. Ha? Oo, natatakot akong makita si Risa. Okay. Simulan na natin. Oo, teka, anong nangyayari? Bakit yumayanig ng mesa natin? Hindi pa tayo nagsisimula. Marlon, malakas ang kaluluwa ng asawa mo. Mukhang puno talaga siya ng galit o takot. O yan, minto ng pagyanig ng mesa. Tristan, anong nangyayari sa'yo? Hoy, bakit tulala ka? Pare, Ha? ayan na sila sa tabi mo. Sila? Sino-sino? Kasama ba si Risa? Si Risa pero may kasama siya. Sino? Ano itsura niya? Kung gusto mo sila makita, gamitin mo yung planchette. Akin na nga. Sisilipin kong asawa ko sa planchette. Diyos ko, ano yung nakita ko? Tristan, demonyo ba yung nakita ko? Mukhang hawak ng ibang nilalang ang asawa mo. Nangyayari kasi sa mga kaluluwang puno ng galit o yung mga kaluluwang naghahanap ng hustisya.
ay nahuhulog sa kamay ng mga masamang nilalang o espiritu. Kung hindi nila makakamit ang ustisya, magiging masamang kaluluwa si Risa. May paraan ba para mailigtas ang asawa ko sa kamay ng masamang nilalang na nakita ko sa tabi ng kaluluwa ni Risa? May tumabig sa mesa natin. Marlon, paalis ako! Sandali, Tristan! Huwag mo ako iwan dito, Tristan! Bumalik ka dito! Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Kumusta ka na, Marlon? Malalim naman yung iniisip mo. Ay, siya nga pala. Bukas pupunta dito si Father Carlo Ruiz dito sa bahay mo. Siya yung pare ng Immaculate Conception Parish. Bibindisyonan niya ang buong bahay para mawala yung multong gumagambala dito. Walang mangyayari sa bendisyon na yan. Hindi rin matatahimik ang kaluluwa ni Risa hanggat hindi niya nakukuha ang totoong mustisya. Marlon, hindi si Riza yung nagpaparamdam sa atin, kundi isang masamang espiritu o demonyo. Kinokopya lamang niya ang itsura ng asawa mo. Ang mga demonyo magagaling magbalat kayo, kaya kailangan na ng intervention ng isang alagad ng simbahan. Galit ka ba kay Risa, Ethel? Oo, galit ako sa babaeng yun. Bakit? Hindi siya naging mabuting asawa sa'yo. Sa kabila ng pagmamahal mo, niloko ka lang niya. Yung ginawa sa kanya ni Jaja, deserve niya yon. Hindi si Jajang pumatay kay Risa. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Malakas na ebidensya, si Jaja ang pumatay kay Riza. Teka, sino ba may sabi sa'yo na hindi si Jaja ang kriminal? Si Risa, I mean sa panaginip ko. Sinabi niya na hindi si Jajang Pwede ba, Marlon? Huwag ka nga magpapaniwala sa panaginip. Tsaka nilinin lang ka lang ng demonyo para guluhin niya ang utak mo. Please, Marlon, tama na. Kalimutan mo na si Riza. Ako na girlfriend mo ngayon. Soon to be wife. Sa akin man ito ang atensyon mo. Pasensya na, Ethel. Huwag kang mag-alala. Malalampasan ko din ito mga pagsubok na ito sa buhay ko. Marlon, nagsasabi ako ng totoo. Hindi talaga akong pumatay sa asawa mo. Jaja, nasaan ka noon nung mangyaring krimen? Nasa bar ako kasama ang ilang tropa. Tumira kami noon ng ecstasy kaya high kaming lahat. Tapos, isang tawag ang natanggap ko. O, sino yun? Si Risa, umiiyak. Parang takot na takot. Natatandaan ko pa yung sinabi niya sa akin na tulungan ko raw siya kasi merong gustong pumatay sa kanya. Yan din yung nabasa ko sa sinumpaan mong salaysay. Dahil yun ang totoo. Oo, siguro. Niloko niya ako at pinaasa. Pero hindi ko magagawang patayin si Risa. Kasi mahal na mahal kong asawa mo. Alam kong naitanong ko na ito sa iyo, no? Dati. Pero itatanong ko ulit. Kung hindi ikaw, sinong pwedeng pumatay sa asawa ko? Meron ka bang alam na makakagalit niya? Oo. Marami ang may galit sa asawa mo. Sina Rupert, Resty, si Buboy, Kian. Sila ang mga lalaking niloko din ni Risa. Tapos yung mga inagawan niyang sina Maricel, si Joanna, Krista. Pero ang alam kong may matinding galit kay Risa, si Ethel. Si Ethel? Talaga? Nung may lihim na relasyon pa kami ni Risa, madalas niyang mabanggit sa akin na ilang beses siyang pinagtangkaan ni Ethel na papatayin. Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit wala yan sa sinumpaan mong salaysay? Dahil natatakot ako, Marlon. Kilala ko si Ethel.
Gagawa ng paraan yon para patayin ako sakaling idawit ko ang pangalan niya sa pagkamatay ni Risa. Marlon, mag-ingat ka sa kanya. Dahil magaling magbalat kayo, ang babaeng yon. Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa na namang gabi ng lagim. Mabuti naman at napasyal ka ulit sa bahay ko. Ethel, Don't worry. Magiging maayos ang lahat. Napabendisyonan ko na itong bahay ko, kaya hindi na makapanggulo si Risa sa atin. Anyway, pinuntahan kita sa bahay mo pero wala ka. Saan ka galing? galing ako sa bahay ni Tristan. Don't tell me. Nagpakonsulta ka na naman doon sa freak mo kaibigan. Ethel, may itatanong ako sa'yo. Huwag kang magagalit, ha? Sige, ano yun? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Risa? Pinagbibintangan mo bang ako ang pumatay sa babaeng yun? I'm sorry. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong kinalaman sa nangyari sa asawa mo? Oo, galit ako sa demonyitang yon. Pero maniwala ka sa akin, Marlon. Hindi ko magagawang pumatay. Alam mong relihiyosa akong tao. Pasensya ka na. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Dito ka na magpalipas ng gabi, Marlon. Masyadong malalim na ang gabi para umuwi ka pa sa bahay mo. Marlon! Risa! Risa! Oh, Diyos ko. Panaginip lang pala. Oh, dito pala ako nakatulog sa sopa ni Ethel. Ang dilim ng paligid. Sino yan? Ethel, ikaw ba yan? Marlon. Marlon. Risa, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Bigyan mo ako ng hustisya. Pero anong gagawin ko? Paano kita mabibigyan ng hustisya? Buksan mo yung drawer. Malapit sa estatwa ng anghel. Diyos ko, ano po ba nangyayari sa akin? Nababaliw na yata ako. O siguro, imahinasyon ko lang yung narinig ko kanina. Pero, susubukan ko na rin. Bubuksan ko na. Teka, ano ito? Daily planner? Kay Ethel pala ito. Mukhang hindi niya nagagamit ito. Hindi naman siguro masama kung bubuklatin ko ito. Buksan mo sa February 17. February 17? Daily schedule, 9 o'clock. Risa accomplished. Teka, alas 9:30 ng gabi nung natagpo ang patay si Risa. Ibig sabihin, naka-schedule si Ethel na pumunta sa bahay ni Risa ng 9 p.m.? Ano kaya kung... anong ibig sabihin nitong accomplished? Bigyan mo ako ng hustisya. Bakit kaya humingi ng hustisya si Risa? May kinalaman kaya si Ethel sa pagkakapatay ni Risa? O di kaya... Marlon? Ethel? Ethel? Ano yung pinapakialaman mo dyan? Teka, bakit hawak mo yung daily planner ko? Magtapat ka nga sa akin. Noong February 17, pumunta ka sa tinutuluyang condo unit ni Risa. Ano, Ethel? Bakit hindi ka makasagot? Sa palagay mo, ano naman ang gagawin ko doon? Around 9:30 p.m., natagpo ang patay si Risa. At ang sabi mo rito sa planner mo,
Naka-schedule kang bumisita kay Risa ng 9 p.m. Ano? Natuloy ka ba? Pupunta sana ako, kaso hindi ako natuloy. Anong ibig sabihin nitong accomplished? Paki-explain nga. Pwede ba wala ako dapat I ipaliwanag sa'yo? deserve an explanation. So ano? Natuloy ka nga. Pumunta ka sa condo unit ni Risa ng 9 p.m. Ano naman ang ginawa mo doon? Nagkwentuhan kayo? Tigilan mo na nga yung kalokohan ito, Marlon. Akin na yung planner ko. Hindi. Nagpaparamdam palagi sa akin ng asawa ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na bigyan ko raw siya ng hustisya. Eto lang. May kinalaman ka ba sa pagkakapatay ni Risa? O pinatay mo ang asawa ko? Ano ka ba? Hindi ka ba talaga titigil? Napupuno na ako sa'yo. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo rin ako katulad ni Risa? Dapat lang na mamatay ang asawa mo, Marlon. Napakawalang kwenta niyang tao. Wala siyang konsensya, makasalanan. Buhay pa lang siya, sinusunog ng kaluluwa niya sa impyerno. Kung ganon, pinatay mo nga ang asawa ko. Oo! Pinatay ko siya. Kasi napakasama niyang tao. Manunulot! Manunulot? Pinatay ko siya. Dahil sa'yo, Marlon. Nagawa ko yun. Kasi ayaw kita nakikita na sasaktan. At saka ako naman talaga una nagkagusto sa'yo. Sinulot ka lang niya sa akin. Pero hindi pa rin tama na patayin mo ang asawa ko. Binigyan lang kita ng hustisya. Dadalhin kita sa presinto. Kailangan mapagbayaran mo ang pagkakasala mo sa batas. Hindi! Hindi ako papayag na makulong! Hindi! Pinatay ko si Risa para mawala na siya sa landas ko at ako na lang ang mahalin mo! Balik ka! Walang hiya! Mamamatay tao! Marlon, please, tama na. Tigilan na natin ito. Mahalin mo na lang ako. Promise, Sandali. hindi mo pagsisisihan, Marlon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal Ethel, kita. Ethel, ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo kong halikan. Ano ba? Tama na. Tumigil ka na, Marlon. Akin ka lang. Kahit anong gawin mo, hindi na kita pakakawala. Lumayo ka sa akin. Mamamatay tao, kriminal. Maghiwalay na tayo. Hindi ako papayag, Marlon. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Alis na ako. Hindi ka aalis! Ano ba? Hindi! Huwag mo nga akong pigilan. Arik! Yan ang kahinaan ninyo mga lalaki. Ang sipain sa private part. Basta hindi ka aalis, Marlon. Kukulong kita dito sa bahay! Ethel, huwag mo ko ikulong dito. Buksan mo ang pinto. Ethel! Balikan natin ang kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Oh, Marlon, napatawag ka. May problema ba? Hello, Natalie. Alam ko na kung sino pumatay kay Risa. Si Ethel. Talaga? Oo. Nasa loob ng bahay niyang ebidensya na si Ethel ang salarin. Natalie, tulungan mo ko. Nandito ko ngayon sa bahay ni Ethel. Kinulong niya ako. Hindi ako makalabas kasi nakakandado yung mga pinto. O sige, pupunta ako dyan ngayon din. Tutulungan kita. Natalie, pakabilisan mo lang. Baka dumating na si Ethel at pahirapan ulit ako. Okay, sige, hintayin mo ako. Sige na, ibababa ko na ito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Oh my God. Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Gulit ka? Ah, Kasi may kalibre 45 ako. Tsaka akala mo hindi na ako babalik. Kakamali ka, Marlon. anong gagawin mo sa akin? It's showtime. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka! Ibabaril ko to sa pagkalalaki mo.
kapag hindi ka nakipag-sex sa akin ngayong gabi. Ano? I love you, Marlon. Sandali. Till death do us part. Akin na yung baril mo. Ano ba, Marlon? Huwag mong agawin sa akin ang baril ko! Akin na. Hayop kang babae ka. Ay! Nasa akin na ngayon ang baril mo. Ngayon, isang maling galaw mo lang. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Hindi mo magagawa sa akin yan. Ha? Mahina ang loob mo, Marlon. Yan ang akala mo. Ngayon, umatras ka. Atras! Dali! No! Yan na! Simula sa araw na ito, huwag ka nang lalapit pa sa akin. Huwag na! Hindi! Marlon! Marlon, bumalik ka dito! Safe ka dito, Marlon. Hindi ka matutuntun ni Ethel. Sana nga. Saan kaya nagtagong kriminal na yun? Sayang nga at hindi na namin siya naabutan. Pero nakakuha kami ng ilang ebidensya na magpapatunay na si Ethel at hindi si Jaja ang pumatay kay Riza. Nakalaya na ba si Jaja? Oo, pinalaya na namin siya kanina. O, kung meron ka pang kailangan, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Palagi lang ako nandito. Salamat, Natalie. Kaya ako ito ginagawa kasi. Special ka pa rin sa akin. Mahal mo pa rin ba ako? Hindi naman nagbabagong pagmamahal ko sa'yo. Kahit na mas pinili mo si Reza kaysa sa akin. Kung ikaw sigurong minahal ko sa halip na ang kapatid mo, baka siguro masayang masaya ako sa buhay. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka na uli magmahal. Matapos lang ang problema ko sa psychopath na si Ethel, pinapangako ko sa'yo. Mamahalin na kita tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa kapatid mo. Makapagtapon na nga ng basura. Sino yan? Baka daga o pusa lang. Hi, Marlon. Na-miss mo ba ako? Ethel? Anong... Yan. Nawala na ng malay si Marlon. Kala mo siguro, hindi kita matutuntun? Pwes, nagkakamali ka. Oh, Marlon, mahal ko. Iuwi na kita sa bahay ko. Balikan natin ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Halika, kumain ka na. Lumayo ka sa akin. Huwag kang lalapit. Pwede ba? Huwag ka na magmatigas pa sa akin. Kumain ka na. Wala akong ganang kumain. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi pwede, Marlon. Isang araw ka na hindi kumakain. Basta, sa ayaw o sa gusto mo, kakain ka. Ethel, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sinabi kong kumain ka, kumain ka! Walang niya ka. Bakit mo tinabig yung platong hawak ko? Tignan mo yung ginawa mo. Natapon tuloy ang pagkain mo. Ikaw talaga sumusobra ka na! Ethel, ano ba? Tama na! Ano ba kasi problema mo, ha? Bakit hindi mo ako makuhang mahalin? Kahit kailan hindi ko mamahalin ng isang baliw na katulad mo. Ano sinabi mo? Ulitin mo, ha? Ano? Ang sabi ko, baliw ka! Pagkatapos kitang mahalin, pagkatapos kitang tulungan, pagkatapos kitang damayan, eto pa ang igaganti mo sa akin?
Ang sama mo, Marlon. Anong klase kang lalaki? Wala kang utang na loob! Talagang wala akong utang na loob sa'yo kasi pinatay mo ang asawa ko. Mamamatay tao. Walang yan! Kriminal. Tama na, masakit na. Maawa sa akin. Magkatapos ngayon, magmamakaawa ka sa akin? Marlon, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakapalagpas sa akin. Sa akin ka lang. At sino mang babae na mangangaspang agawin ka, sinasabi ko sa'yo, papatayin ko sila tulad ng ginawa ko kay Riza! Ethel, Ano? Ayaw mo ba talagang kumain? Sige, hindi kita pipilitin. Pero ako, gusto kong kumain. At ikaw ang gusto kong putahe ngayong gabi. Huwag mong gagawin yan, Ethel. Huwag. Marlon, ilang beses na natin ginawa ito. Pagkatapos ngayon ka pa aayaw, huwag kang mag-alala. Paliligayahin ulit kita. Huwag, Ethel. Maawa sa akin, huwag. Ang bobo. Alam mo, Marlon, na-addict talaga ako sa amoy mo. Ethel, huwag. Ano ba? Wag! Tumahimik ka nga dyan! Kapag ako naasar sa'yo, papatayin kita! Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Gusto mo pa yatang nasasaktan? Sige, pagbibigyan kita! Pagbibigyan kita! Pagbibigyan kita! Nasasaktan ako. Aring! Tumahimik ka na! Para hindi ka masaktan pa! Marlon, hindi ko na makakatakas sa pagkakatali ko sa'yo. Kaya wag mo na tangkayin pa. Sa'yo! Ay! Bakit mo ako sinipa? Walang yaka. Walang yaka, lalaki ka. May itali ko na nga rin pati yung mga paa mo! Aray! May bitiwan mo ko. Tama na. Hindi! Dito ka lang sa tabi ko. Ano ba yan? Uhubarin ko na ang boxers mo. Ayan. Huwag! Tulungan niyo ako! O ano? Riza! Magbabalik ka na naman ba? Ano? Tutulungan mo ba itong asawa mo? Sige! Harapin mo ako! Magtuos tayong dalawa, Riza! Hindi ako natatakot sa'yo! Ano yun? Walang yaka, Riza! Papatayin ko to asawa mo! Aray ko, Ethel, huwag! Nasasaktan ako. Parang awa mo na, huwag! Hindi ako nagbibiro, Riza! Ano? Gusto mo bang makita mong pinapatay ko ang asawa mo? Sabihin mo lang! Ano, Riza? Hinahaman kita! Magpakita ka sa akin! Magtuos tayo dalawa! Naririto na ako. Sa likonin mo. Ay! Lumayo ka sa akin! Hayop ka! Huwag ka lalapit! Dapat sa iyo mamatay din. Natulad ko. Patayin ko itong asawa mo! Hindi ako nagbibiro! Pamatayin ko siya! Katulad ko, Ethel! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Lumayo ka! Tama na, Riza! Matagal ka na patay! Ang dapat sa iyo, hinuhulog sa hagdan. When I first listened to, I expected a ghost story. A grieving husband hears the voice of his dead wife. Strange things happen in the house. Doors move, lights flicker, objects break, and a restless spirit tries to send a warning. That already sounds like classic Gabbai. But as the episode continues, it becomes clear that the ghost is not the real horror. The real horror is the living person, standing beside the whole time. That is what makes this episode so effective. The title means disguise, mask, or false appearance, and that word perfectly captures the heart of the story. This is not only about a ghost.
This is about someone pretending to be good, pretending to care, pretending to be loyal, while hiding something very dark underneath. At the center of the story is a man who is still grieving the death of his wife. What makes his grief more complicated is that was not a perfect wife. She hurt him. She betrayed him. She was connected to other people, and many around believe she did not deserve his tears, but still loves her. And that is important, because love does not always disappear just because someone made mistakes. Pain is real because, despite everything, was still his wife. He remembers the love, the marriage, the life they shared, and he cannot simply erase those feelings because other people tell him to move on. That is one of the emotional strengths of the episode, is not grieving a perfect person. He is grieving a complicated person, and that makes his grief feel more human. Then we have who at first appears to be the perfect friend. She is therefore, she comforts him, she brings him food, she checks on him, she tells him not to cry too much, she worries about him. On the surface, she looks like someone who genuinely cares. But even early on, something feels off. The way she talks about is not just honest criticism. It feels like hatred. She keeps reminding that betrayed him. She keeps pushing him to stop loving his dead wife. She keeps trying to replace emotionally. And that is the first sign of the mask. A true friend might say, "I know you are hurting, and I am here for you." But comfort often sounds like, "Forget her. Choose me." That difference matters, is not simply helping heal. She is trying to redirect his grief toward herself. That becomes even clearer when she confesses her feelings. She tells that she has loved him for a long time, even before he married. Now that is gone, she wants to take her place. That moment is uncomfortable because is emotionally vulnerable. He is grieving, confused, and haunted, approaches him at a time when he is weak and lonely. She offers affection, but it feels less like love and more like pressure. And that is what makes her character disturbing. She does not simply love. She wants to possess him. There is a huge difference. Love respects grief. Obsession tries to erase it, wants to stop talking about, stop thinking about, stop questioning death, and focus only on her. She wants his attention completely. She wants to become the only woman in his life. But spirit will not allow the truth to stay buried. The hauntings begin with small things, voices, flickering lights, doors closing, strange movements, broken objects. Those moments work because they create a growing feeling of unease. At first, wonders if he is imagining things. He is grieving, so maybe his mind is playing tricks on him. Maybe he is hearing because he misses her. That is a strong psychological setup. The episode makes us ask, is truly haunting him or is breaking down from grief? But the disturbances become too specific to ignore, keeps warning him. She tells him to be careful. She tells him not to trust anyone. She tells him is not the real killer. That is where the ghost story becomes an investigation, begins to realize that is not appearing just to scare him. She is trying to tell him something. She wants justice, and this is where the episode becomes more interesting than a normal haunting. Is not the villainous ghost. She is the victim trying to break through the lies around her death. That changes the emotional tone. At first, is afraid of her presence. But later, we understand that may be the only one trying to save him. That is a great reversal. The living friend is dangerous. The dead wife is trying to protect him.
The episode also uses as a strong misdirection. At first, he is treated as the obvious suspect. He had connections too. He had reasons to be angry. The police investigation points toward him, so for a while it is easy to believe he might be the killer. But Spirit says he is not, and when speaks to, the story opens another layer, says he loved and would not have killed her. He also reveals that had a deep hatred toward and that had feared before. That revelation is important because it turns suspicion toward the one person who had been standing beside the whole time. That is the horror of the title. The killer was not hiding in the shadows. She was serving coffee, bringing food, and pretending to comfort him. That is what makes so unsettling. It shows that danger can wear the face of kindness. Then we have Tristan, the friend with a third eye. His role is brief but important because he confirms that is not simply imagining things. Tristan senses presence, but he also sees something darker around her. That detail adds a spiritual layer to the story. Soul is not at peace. She is full of anger and fear because her death has not been properly answered. There is also a dark entity connected to that unrest, suggesting that if justice is not found, Spirit could be pulled deeper into darkness. That makes the stakes higher. This is not only about solving a murder. It is about saving a restless soul. Is not just trying to find out who killed. He is trying to free her from the suffering that keeps her tied to the living world. That makes the story more emotional. The real turning point comes when finds Planner. That object is very effective because it is ordinary. It is not a cursed object. It is not a magical item. It is just a planner, a record of schedules, dates, and routines. But inside it is the clue that breaks the mask, sees an entry connected to the night died. The word accomplished makes it even more chilling. It suggests that did not just visit, she treated the act like a task completed. That is horrifying in a quiet way. It shows how cold and deliberate she was. When confronts, she finally reveals the truth. She killed because she believed stole from her. She believed was not worthy of him. She believed that if disappeared would eventually love her. That confession exposes everything. Friendship was a mask. Her sympathy was a mask. Her concern was a mask. Even her grief was a mask. Underneath, all of it was jealousy. This is what makes one of the most disturbing kinds of villains. The person who convinces themselves that their evil is love. She says she did it she says she wanted to stop his suffering. She says she loved him. But none of that is love. Love does not kill the person someone else loves. Love does not trap someone. Love does not force someone to stay. Love is control. And that control becomes more dangerous after rejects her. The episode then shifts from ghost mystery into psychological captivity. Locks in. She refuses to let him leave. She tells him he belongs to her. She threatens him and tries to force the relationship into existence. This part of the story is scary because it is no longer hidden. The mask has fallen, is no longer pretending to be the gentle friend. She is openly obsessive, desperate, and dangerous, and finally understands what was trying to warn him about. Do not trust anyone was not just a general warning. It was about. That realization gives the hauntings a new meaning. Every strange event, every broken picture frame, every voice, every dream, all of it was trying to pull away from danger.
in a tragic way, was still acting like his wife from beyond the grave. She was trying to protect him, even though their marriage had been damaged in life. That is one of the most emotional layers of the episode. May have made mistakes, but in death, she still wanted justice and still wanted to survive. The final confrontation between and is satisfying because it brings the two women face to face. Challenges the ghost. She acts fearless. She insults, blames her, and treats her like the obstacle that ruined her chance at happiness. But that is exactly the lie has been telling herself. Did not ruin's life, ruined her own life through obsession. That is the real lesson. If someone does not love you, destroying another person will not make them love you. It will only reveal what kind of person you really are. And that is what happens too. She thought removing would make hers. Instead, it makes hate and fear her. She thought she was creating a future with him, but she was actually destroying any chance of love. That is the irony of the episode. Wins nothing. She loses everything because she cannot accept that love cannot be stolen. The final appearance of Spirit feels like justice. She is no longer just whispering, no longer only warning, no longer trapped in vague signs. She directly confronts the person who harmed her and threatened. That gives the ending a strong ghost revenge payoff, but the emotional meaning is deeper than revenge. Presence reveals the truth. She protects, she exposes, and finally the mask is gone. That is why the title works so well. The episode is full of masks. Wears the mask of a friend. She wears the mask of a helper. She wears the mask of a grieving best friend. She wears the mask of a religious, moral person. She wears the mask of love. But behind all of those masks is envy, obsession, and violence. And the scariest thing is that almost believes the mask. He almost lets replace. He almost accepts her version of reality. He almost ignores the ghostly warnings because keeps telling him he is imagining things. That is another strong theme. Manipulation does not just hide the truth. She tries to control perception. Every time he experiences something supernatural, she dismisses it. Every time he speaks about, she tells him to stop. Every time he gets close to the truth, she pushes him away from it. That is psychological horror. The haunting is scary, but manipulation is scarier. Because a ghost can frighten you, but a manipulator can make you doubt your own mind. That is why this episode feels effective. It gives us supernatural horror and emotional horror at the same time. The supernatural side is restless spirit. The emotional side is being slowly trapped by someone who pretends to love him. The crime side is the mystery of who killed. And the moral side is the warning that not everyone who acts kind has good intentions. For me, the strongest part of it is the way it changes the meaning of kindness. At the beginning, her actions seem caring. She brings food, she stays with him, she worries about him. But after the truth is revealed, we look back and realize those same actions were also ways of controlling him. That is good storytelling. The episode makes the audience reinterpret everything. Her comfort becomes possession. Her concern becomes surveillance. Her advice to forget becomes an attempt to bury the truth. Her anger toward becomes motive. That is why the reveal works. It does not come out of nowhere. The signs were there from the start. We just did not fully understand them yet.
His character is also interesting because he is vulnerable but not foolish. He struggles. He doubts himself. He wants to believe because she is present and alive while is only appearing through dreams and hauntings. But eventually he follows the clues. He speaks to her. He asks questions. He finds the planner. He confronts. He tries to escape. That makes him more active as the story continues. His grief makes him vulnerable, but it also keeps him connected to enough to hear her warning. That is emotionally powerful. If he had completely stopped loving, he might never have listened. So ironically, the love wanted him to erase is the very thing that saves him. That is one of the best emotional twists in the episode. Kept saying should forget, but remembering is what leads him to the truth. The episode's ending also carries a strong warning about obsession. Believes love means possession. She believes because she has loved for a long time, she deserves him. That is dangerous thinking. No one is owed another person's heart. Love is not a prize for patience. Love is not a reward for suffering in silence. And when someone turns rejection into rage, that is not love anymore. That is obsession. That is the true monster in this episode. Not ghost, not even the dark spirit that appears around her. The real monster is subsession, hiding behind a friendly face. That is why this story is memorable. It is not just scary because of supernatural events. It is scary because it feels emotionally real. People can hide jealousy. People can pretend to support you. People can act like they are helping while slowly isolating you from the truth. That kind of horror is very close to real life. The supernatural element makes it dramatic, but the human betrayal makes it painful. This role is also important because she is not portrayed as perfect. The story acknowledges her flaws. She betrayed, she hurt him, she had enemies, but the episode still says she deserves justice. That is a mature point. A flawed person still does not deserve to be murdered. A person who made mistakes still deserves truth. This makes the story more layered. Is not an angel, but she is still a victim. Tries to justify what she did by saying was bad, but that is just an excuse. Did not kill her out of justice. She killed her out of jealousy. That distinction matters. The episode also shows how dangerous moral self-righteousness can be. Talks as if deserved what happened because she was unfaithful and sinful, but is using morality as a mask for her own desire. That is another kind of. She hides envy behind judgment. She hides obsession behind concern. She hides violence behind love. And that is why her downfall feels deserved. Overall, it is a strong Gabbai episode because it blends ghost horror, mystery, psychological thriller, and emotional drama. It begins with mourning, becomes haunting, turns into investigation, reveals a hidden killer, and ends with supernatural justice. The story works because the villain is close to the victim, is not a stranger. She is not a monster from the forest. She is not a demon appearing from nowhere. She is the trusted friend. That is what makes her dangerous. The person who wipes your tears may be the same person hiding the knife behind their back. That is the nightmare of. The episode reminds us that kindness can be performed. Concern can be fake. Friendship can be a disguise. And sometimes the dead are not the ones we should fear. Sometimes the dead are the ones trying to warn us.
The living can be far more dangerous when they wear the perfect mask. So my final reaction is this: it is not just a ghost story. It is a story about hidden jealousy, possessive love, and the terrifying danger of trusting someone whose heart is full of envy. Ghost may frighten, but she is not there to destroy him. She is there to save him. The one who seems gentle and loyal is the one who almost destroys him. That reversal is what makes the episode powerful. It tells us to look beyond appearances. It tells us that grief can make someone vulnerable. It tells us that obsession is not love. And most of all, it tells us that the truth may be buried for a while, but it does not stay silent forever. Sometimes justice whispers, sometimes it knocks, sometimes it breaks picture frames, slams doors, and calls your name in the dark. And justice comes wearing the voice of the dead,